anong susunod na hakbang ng Pangulo ng Pilipinas. Oo, kasi actually ngayon ay ang barko, no, barko ng Amerika ay nasa Scarborough Shoal na kung saan kinakabahan ang mga Chinese Coast Guard kung bakit may warship, no, ng Amerika sa Scarborough Shoal. And pangalawa, ito na nga mga kababayan, ang Duterte, no, ang Duterte dynasty ay matutuldukan na nga ba sa Davao City? Kasi ang mga Nograles ay nangunguna na po sa survey at naiiwan po, no, sa survey ang mga Duterte. Naku po, kakabahan na po sila nito. Ko po yung aking live kasi nga yung ilaw masakit sa mata. Alam niyo mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao, province of China. Alam niyo po ba, ganito kasi yung kwento niyan. Yung China natataranta na. At ang China nga ngayon ay nakikiusap na sa Pilipinas na kung saan pwede naman daw makipag-usap ng via diplomatic way. Diplomatic way, ibig sabihin makipag-usap ng ayos, na hindi sana makipagbumbahan ng tubig, 'di ba? Makipaggurguran, na which is ilang beses yan ni-request ng Pilipinas. Hindi nakinig ang China, no? Ilang beses ang Pilipinas nakiusap sa China. Hindi nila pinapakinggan, na kung saan ang mga Coast Guard binumba nila ng tubig, tinaga ang mga rubber boat, wala pa rin. So ngayon, gumawa ng hakbang si Pangulong Bongbong Marcos, sanib-puwersa na sa Amerika at sa ibang bansa na para manghingi ng tulong para sa ating bilateral, no, yung tinatawag natin na ang ating tawag doon, yung sakop ng ating bansa, yung nasasakop ng mga isla na kung saan ay inaangkin at inaagaw ng China. Kanina pa nga lang sa ating live na kung saan mayroong namataang underwater submarine drone na ginagamit ng China para pang-espiya kung mayroon man tayo mga submarine na sa ating karagatan na pinadideploy. Oo, yung underwater drone na pinakawala ng China ay may maraming purpose yon. Either nag-iikot yon sa lahat ng isla sa Pilipinas, naghahanap ng minerales, or di kaya nag-iispiya sila na baka may mga warship na, may mga may mga kagamitan na galing sa Amerika at galing sa ibang bansa na nilagay ang Pilipinas sa ilalim ng karagatan, kaya chine-check nila sa kanilang underwater submarine drone, na yung AI drone. So ngayon, nababahala na ang China. Nahuli ito, nakita ng mga mangingisda dun sa Masbate. Oo, so nababahala na ang China. Lalong-lalo na ngayon, hindi na nila alam kung ano ang susunod na hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya tinanggal na sa National Security Council itong mga pro-China na mga dating presidente at ang vice president na kasalukuyang si Sara Ulo. Oo. So tinanggal na si Sara ngayon. So wala nang espiya ang China kung anong sunod nilang gawin. Hello Sugar, may galab shout out. So hindi na alam nila kung anong sunod hakbang ng China kasi wala nang spy . Si Digong wala ng power, si Gloria wala ng power, si Erap wala ng power, mas lalo naman si Sara. So ngayon, ano nga bang rason kung bakit tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga dating matataas na politician sa ating bansa, especially ngayon sa kasalukuyang Vice President na dapat kasali naman talaga dapat yan sa national tawag dito National Security Council. Ang problema kaya tinanggal siya ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ang tingin ni BBM kay Sara is terorista. Diba? Ang tingin ni BBM ay terorista na po ang mga Duterte at si Sara. Bakit? Kung ikaw presidente ng Pilipinas, Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Kent, magkano pinagpagasolina punta TP House? Actually, Ma'am Rosana, 350 po. Oo. Ma'am Rosana. Actually, ito kung kayo ang presidente ng Pilipinas, hindi ka pa nanalo nung tumakbo ka, kinontra ka na ng dating presidente. Ito huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit alam ko, kayong mga loyalista na nakasupport sa Duterte. At the time kasi nung eleksyon 2022,
Mahal nyo pa si Sara, mahal nyo pa si BBM. Opo, Ma'am Rosana Ragudo, salamat po. No, alam ko nung year 2022 election, mahal nyo pa si Sara, mahal nyo pa si BBM, hindi nyo pa yun alam. Pero sa totoo lang, itong si Digong, tumatakbo pa lang, kumakandidato pa lang si BBM, binibira na niya. Pero anong ginawa ni BBM? Pinagpasensyahan. Sabi nga ni BBM, epekto yan ng paggamit ni Digong ng fentanyl. Oo, pinagpasensyahan pa yan ni BBM. Ngayon, pagkasunod, meron silang tinatawag na maisog rally. Bumibira na naman si Digong. Sabi na naman niya, si Bongbong Marcos bangag noon, bangag ang presidente natin ngayon. So bumibira na naman, pangalawa. Pinagbigyan pa rin ni BBM. Pangatlo, eto na yung rason na kung bakit isa si Digong sa tinanggal ni BBM sa National Security Council. Kasi nanawagan si Digong sa military at sa mga retired general, kapulisan at kasundaluhan na mag-aaklas at magkudita. So isa na yon sa threat. Isa yun sa threat. Kaya yung mga DDS na bubo tanga-tanga dyan, na hindi nila alam, bakit nga ba tinanggal si Digong, si Sara, si Gloria at si Erap? Mga magkakaalyado yan. Diba? Ngayon, paano kung gagawa ng hakbang si Pangulong Bongbong Marcos para sa ating sandatahang lakas? Paano kung gagawa si Pangulong Bongbong Marcos ng tawag dito, progress para sa ating Armed Forces of the Philippines? Mahahadlangan at mahaharangan, lalong-lalo na kapag nandyan yung mga pro-China. Diba? Lalong-lalo pag nandyan na. Kaya ngayon mga kababayan, ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, much better na pag gumawa tayo ng hakbang para sa ikaunlad ng ating bansa, pag gumawa tayo ng hakbang para sa ikapromote ng ating sandatahang lakas, much better tanggalin natin yung mga hadlang. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang tingin ni PBBM talaga sa mga Duterte, terorista. Sa ginawa ni Digong na pagbabanta na magrevolusyon, mag-aaklas at magkukudita, nanawagan siya. Rinig po ninyo lahat yan, nanawagan siya. Kayo mga kasundaluhan, kayo mga kapulisan, kaya ba ninyong tanggapin na meron tayong presidente na pinoprotektahan pero adik? Yun ang sabi. Diba? Yun ang sabi ni Digong. So yun pa lang, kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, anong gagawin mo? Papalakpakan mo si Digong. Malamang threat yan. Alam nyo kung bakit? Ano ang sabi ng mga lawmaker sa Pilipinas? Kahit ganyan ang mga Duterte, may mga iilan pa ring supporter ang nauuto nila. So kung magwiwilga sila at mag-aaklas sila, no, at magre-revolusyon sila or magkudita sila, may possibility mangyari kahit konti lang sila kasi marami pa ring mga retired na sundalo, kapulisan ang nauuto ni Digong. Di ba? Kaya ang ginawa ni BBM, so bago ka mag-aklas, bago ka gumawa ng revolusyon, bago ka gumawa ng pagkukudita at hahamunin mo at isasali mo sa sariling interest mo, yung sariling kagustuhan mo para makaupo yung anak mo, buwagin na kita, tanggalin na kita. Di ba? Kaya tinanggal. So may rason ngayon mga DDS, iyak na naman yan. Bakit tinanggalan? Dapat nandyan yan sila, kasali yan sila kasi party din naman sila, no, sa Pilipinas. So ang nangyari, tinanggal ngayon ni BBM. Subukan mo pang mag-aklas. Subukan mo magkudita. Saan ka kukuha ng power ngayon? Kung wala ka ng alam sa National Security Council. Ito lang nagtataka lang din ako. Bakit sinali pa si Erap, si Gloria, si Digong sa National Security Council? Wala naman na sila sa posisyon. Ano bang maitulong ni Digong kung magira-gira sa Pilipinas? Ultimo nga pagtakbo ni Digong, hindi na makatakbo. Ultimo nga pagtayo, mahirapan na tumayo. Kung utakan lang, si Digong traidor. Paano ngayon kung girahin tayo ng China? Paano ngayon kung kalabanin tayo ng China? Diba? So anong aasahan ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa National Security Council? Anong maaasahan ni BBM? Sabi ni The Gambler, nasa batas kasi yun nakalagay na former president. Kaya nga, nasa batas nakalagay na former president siya. Si Erap, si Gloria at si Digong. Ang tanong, anong maaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Digong, kay Erap at kay Gloria kung
Ngayon pa lang kinakalaban na siya. Sayang sayang, walang alam. Ako walang alam. Tinatanong ko kayo, DDS, ha? Anong aasahan ni Pangulong Bongbong Marcos kung umpisa pa lang na hindi siya nananalo, kinakalaban na siya? O experience daw, bakit si Digong may experience ba sa pakikipaggera? The gambler? May experience ba si Digong sa pakikipaggera? Kung wala akong alam. Ngayon, hindi naman bubo. Di ba? Hindi bubo si Pangulong Marcos. Ilang beses siya binira ni Digong. Ilang beses siyang siniraan ni Digong. At ilang beses pinagtangkaan ni Digong na magkudita. Tapos, isasali mo sa National Council pag ginira tayo ng China. So, anong aasahan ni Pangulong Bongbong Marcos? Hihingi siya ng advice kay Digong na ito ang gawin, ito ang ganyan. Alam naman natin na si Digong pro